Programang inyong mapapakinggan ay isang paid broadcast. Ang DZGN Spirit FM 102.3 Sorsogon ay walang pananagutan sa mga issue at opinyon ng mga host ng programa. Maraming salamat. Yadi na ang mas pinakusog asin pinalinaw na programa sa Radyo kan Sorsogon City Water District, katabang ang Prime Water Sorsogon City asin Abejo Waters Corporation. Sorsogon City Water District, Tubig Express, sarong oras nin marikas na paghahatod kan pinaka-preskong mga pangyayari. May kinaaraman sa serbisyo sa tubig sa Sorsogon City. SCWD. Tubig Express. Matoonin malinaw asin kompletong detalye manungod sa mga akomplishmento asin bulahos na serbisyo publiko hatod kan SCWD Prime Water asin Abejo. Masimbag sa mga hapot kan mga konsesyonaryo para mas lalo pang mairani ang tamang serbisyo sa tubig sa harong kan kada Sorsogenyo. Madadangog kada Martes alas 8:30 hasta alas 9:30 nin aga digdi sa 102.3 Spirit FM Sorsogon. Sorsogon City, welcome back sa itong programang SCWD Tubig Express. Live pamangkararay digdi sa 102.3 Spirit FM Sorsogon. Ini po si Engineer Alejandro Lalama kang Sorsogon City Water District. Ibahanin do kasi ng bilog na pamilya kan Public Relations Group kang SCWD. Sa laog din sarong oras re-restoryahan kararay kita kang mga latest water supply updates kang Sorsogon City Water District, and later on igwa kitang mga importanteng guests, halis sa tuyang sarap man naka-partner agency kang Sorsogon City Water District. Sabihan ta na, para kung may mga kahaputan sa tuyang mga listeners, igwa kitang mga bisita halis sa Sorsogon City District Jail, pag uri-restoryahan taan sa mga ongoing na mga programs and mga projects and activities, and kung paano makakatabang man kita sa Sorsogon City Water District, ang sa ito yung mga kapartner ng Prime Water Sorsogon City and ang Abejo Waters Corporation, and ang publiko kung baka interesado kita or sinda na mag-provide ki support or assistance sa Sorsogon City District Jail. Good morning po. Big ay buhay kaya wag sayangin Sorsogon City. Diyos maray na aga po sa gabos. Saka pa si Annabel Anchata. And syempre pa, gusto naman pong pasalamatan sa tuyong mga concessionaries na aktibo pang nagpartisipat as in nakika-operar po sa tuyong ginibo na 2024 Customer Satisfaction Service. Salamat po sa Indo. And syempre para sa Indo pong mga water concerns as in service request, pwede po nindo i-text or tawagan na sa tuyong hotline number sa Sorsogon City Water District hotline number 0920-954-4983. Pwede din po nindo kami tawagan sa sumuyang landline na 411-6445 as in 411-6449. As in syempre pa, for the latest updates on water services, pwede po nindo i-like ang sumuyang Facebook page na Sorsogon City Water District. Good morning, Sorsogon City. As in, syempre, advance Merry Christmas po. Sa pangalan kan bilog na Junta Direktiba kan Sorsogon City Water District, sa pangyangalat kan sa tuyang Chairman of the Board, Charles Clemente III, kaibanan po as in the Vice Chairperson, Rachel Balyahao, Board Secretary, Director Nancy Valdez, as in BOD members, Reverend Father Philip Andrew Galianosa, as in Engineer Jonathan Fortades, as in kan manihamiento kan SCWD, sa pamumuno syempre kan sa tuyang Interim General Manager, Engineer Eduardo
P. Tejada. Ako man po ang sa indong makakaibanan, Rani Rose Anagon. Sin syempre, antabayanan din po ro at siyan ang satuyang Interactive Water Challenge kung saan po kamo po manggagana Q100 pesos via GCash. As in, hulat-hulatun po sana ang portion na iyan. As in, dyan po itatao po natin sa tuyang question. Pwede po kamo mag-text kung sa indong mga answers, name, address, GCash number, as in answer po sa hotline kan Spirit FM 0909-121-9551. Again po, 0909-121-9551. Diyos marahil na aldaw sa lalong-lalo na po sa concessionaries kan Sorsogon City Water District and Prime Water Sorsogon City. Kung may concern po regarding sa tubig po, sa connection kan tubig, pwede po tumawag sa Prime Water Hotlines po sa 0921-749-8652 or 0998-589-0531 o magduman po mismo sa saindang opisina dyan po sa Talisay or mag-message po sa saindang Facebook page Prime Water Sorsogon City, Sorsogon. And special mention daw po si Ate Elaine and Riker and Kat. Good morning po sa indo. Ini po si Risa Ay Jesus. Good morning din sa ating mga kapartners dyan sa Abejo Waters Corporation sa pangyayat kan sa indang plant manager si Mr. Beef Bulanon and syempre ang branch manager Riz kan Prime Water Sorsogon City na nagdadangog sa ngunyan si Engineer Ronel Roger Esperera. Good morning sa indo. December 10 pa lang ngunyan na December 10, 2024. Para mientras, yan ang satuyang mga water news and updates. Water news and updates. Para sa satuyang mga headlines, Capital Compound Pipe Laying Project at SCWD Prime Water Sorsogon City nag-arangkada na. SCWD Quality Testing Laboratory handa nang mag-operate anuman na aldaw ngunya na Disyembre. SCWD Prime Water Sorsogon City inayos ang linyada kan tubig sa Sorsogon City District Jail. Para sa detalles kan sa tuyang mga bareta, nag-arangkada na asin nagpapadagos ang pipe laying works kan Prime Water Sorsogon City sa loob kang Capital Compound sa Barangay Borabod. Nailatag na ang mas o menos 60 meters na ditres na HDPE pipe hali sa Flores Street pasiring sa gilid kang National Government Center ang mas o menos na 60 meters na didos na HDPE pipe sa hampangan kan opisina kang Department of Information and Communication Technology. Sa monitoring as in inspection kan Sorsogon City Water District Engineering and Operations Department, nanataran kaini ang pavement cutting, breaking and excavation activities kan Prime Water Sorsogon City sa naunambitan ng mga lokasyon sa Capital Compound kan mga nakaaging simana. Sigon kay Prime Water Sorsogon City Branch Manager Engineer Ronel Roger Esperera, target nindang matapos ang pipe laying ngunya ni Disyembre 2024 tanganing maging sufisyente na ang supply ng tubig sa mga opisina kang gobyerno digdi. Matatandaan na naapektaran kang ginigibong Sorsogon Sports Coliseum harani sa Villa Isabel Hotel ang eksistidong SCWD Water Distribution System sa loob kang Capital Compound kung kaya inidagos ng sasalidahan kang Prime Water Sorsogon City. Ang proyekto kumpuesto ni mas o menos 300 meters na D4, D3 as in D2 na pipe laying works as in may estimated project cost na 900,000 pesos. Handa nang mag-operate anuman na aldaw ngunya na Disyembre 2024 ang Sorsogon City Water District Quality Testing Laboratory sa opisina kan SCWD sa City Hall Complex, Barangay Cabidaan. Inioras na magpaluwas na ang Department of Health, Health Facilities and Services Regulatory Bureau ng Certificate of Accreditation na iyo ang requirement para sa dagos ng operasyon kan SCWD QTL bilang Laboratory for Drinking Water Analysis o LDWA. Sigon kay SCWD Interim General Manager Engineer Eduardo P. Tejada, dakulang tabang sa mga water service providers sa bilog na probinsya kan Sorsogon, kabilang na ang mga water districts kung magbubukas ang SCWD QTL lalo na sa panahon na temporaryong sarado ang Sorsogon Provincial Hospital Water Laboratory. Dahil na subuot kay puhan magduman sa syudad kan Legazpi o syudad kan Naga para sa bulanan na microbiological analysis of water samples dahilan kaya na ining gibuhon sa SCWD QTL. Dagdag pa niya posibleng gibuhon na online ang pagbayad kan testing fee as in online ang pag-release kan test results para mas maging fácil para sa mga kliyente kan SCWD QTL.
1,200 pesos per sample and testing fee sa SCWD QTL para sa pag-analisa kan total coliform, thermotolerant coliform as in heterotrophic plate count. Inayos kan Sorsogon City Water District as in Farm Water Sorsogon City ang water lines sa Sorsogon City District Jail sa City Hall Complex Barangay Kabidaan kan Sabado, Disyembre 7. Sinalidahan kan mga tubero kan Prime Water Sorsogon City and Demedya na HDPE pipe after the meter, hindi uno na PPR pipe after the meter, as in inayos ang iba pang pipe installation palaog as in paluwas sa water cistern kaini para maging mas eficiente ang water storage as in distribution. Pig-interconnect man kan mga ini ang bagong isolation facilities sa eksistidong water distribution system sa loob kan Sorsogon City District Jail kung kaya daina kaipuhan magrasyon ng tubig, digdi gamit ang mga balde. Ang duwang aktibidad ginibo nin libre kan SCWD para masiguro ang bastanteng supply kan tubig para sa Sorsogon City District Jail na sa presente igwanin 400 persons deprived of liberty o PDL. Iniiparte man kan corporate social responsibility kan SCWD as in Farm Water Sorsogon City sa tahaw kan nagdadangadang na selebrasyon kan Kapaskuhan. Kan Setyembre 2023, inilipat kan Farm Water Sorsogon City ang tapping kan SCDJ sa bagong didos na distribution line hali mismo sa SCWD pumping station sa City Hall Complex kung kaya nagkakaigwan ng dakulang improvement kan water supply digdi. Yan po ang kabilugan kasatuyang mga bareta na ginuno asin tiniripan kan Public Relations Group kan Sorsogon City Water District. Sa ngaran kan bilog na menehamiento kan SCWD, kami po ang sindig naging kabaritaan. Ako po si Annabel Ancheta. Ako po si Renny Rose Anagon. Naman po si Riza A. De Jesus. Antabayanan ang water updates masunod na. Serang pampublikong ahensya, partner ang pribadong kumpanya, dobling kusog, level up, serbisyong dara. Connect sa partnership, stake talaga! Mas damo na lugar, abot na sa tubig. Mas modernong sistema ng gamit. Sorsogon City Water District, Prime Water Sorsogon City. Water news and updates. Serang pampublikong ahensya, partner ang pribadong kumpanya, dobling kusog, level up, serbisyong dara. Connect sa partnership, stake talaga! Mas damo na lugar, abot na sa tubig. Mas modernong sistema ng gamit. Sorsogon City Water District, Prime Water Sorsogon City. Water news and updates. Ang kahulugan ng Pasko para sa akin ay pagbibigayan, tapos yung makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Yung parang maliit na bata, di ba pag Pasko, mostly yung mga bata nagwi-wish kay Santa. Sana kung maaari,
pwede rin pagbigyan niya ng makamit ko na yung kalayaan ko para makasama ko at makapiling yung mga mahal ko sa buhay. Ang kahulugan po ng Pasko para po sa akin, ang makapiling ko po ang pamilya ko. Gusto ko na pong makasama ang mga anak ko. Kasi lumaki po sila na wala ako sa piling nila. Mag-8 taon na po ako dito. Sana po mabigyan kami ng pag-asa na makalaya na. At mabigyan kami ng pagkakataon na makasama ang mga mahal namin sa buhay. Gusto ko na po talaga makauwi. Wish ko po yung birthday ko. Yung makapagtapos po ng pag-aaral ang mga anak ko kahit wala po ako sa piling niya. May pag-asa pa kita eh. May kumpirmin lang kita yung sila eh. Atagan mo ako sa paglaya ko. Salamat. Tiusong ko lang. Sa bawat araw siguro at oras na lumilipas sa akin dito, yun na lang yung pinaguhugutan ko nung lakas, yung umasa akong sana bukas o ngayon makalabas na ako, matapos na yung kaso ko, na magkaroon na rin ng linaw. Miss na na po sila. At ayun niyo ako, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Isama niyo ako lagi sa prayer niyo. Tiwala lang, matatapos din lahat ng mga problema natin. Para sa Sunday, makakasama din natin yung mga mahal natin sa buhay. Tsaka sa family ko, in time, magkakasama din tayo. Merry Christmas. Merry Christmas and po. Welcome back sa tuyang programa. Ang sa ito pong nadangog sa tuyang DCGN Live, ang saro sa program ID? Station ID kang Sorsogon City District Jail. Sabi ta nga ni kanina sa pag-start kan sa tuyang programa, ang sa tuyang bisita, hali siyempre sa tuyang kapartner dyan, sa tuyang neighbor actually sa City Hall Complex, Barangay Kabidaan. And we would like to use this program ining SCW Tubig Express para i-promote ang mga activities kang Sorsogon City District Jail, and at the same time para ma-encourage din sa tuyang public, sa tuyang viewing public, listening public na tauman kung ano ang assistance na pwedeng maitaota sa tuyang Sorsogon City District Jail and sa tuyang mga persons deprived of liberty. At yan sa pagtatapos kan tuyang programa, don't worry po dahil ipi-play ta girara yan, medyo halaba kaya ining presentation, nasa 7 minutes more than almost 8 minutes. So later on, abangan po nindo digdi sa Facebook Live kang Sorsogon City Water District, ipi-play ta girara yan. Pero ngunyan na pagkaaga, as mentioned kanina, we have not 1, not 2, but 3. Tulo na bisita hali po sa Sorsogon City District Jail. Dahil na pagpahalo yun, i-welcome ta sa tuyong programa. Unahon ta syempre, sabi ko nga kanina pinaka-senior. Pero bako pa man senior citizen, ma'am, Sige, welcome po sa SCWD Tubig Express, si Jail Officer 3, Mary Ann J. Buatis. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Pakilala ka po, ma'am. Ano po ang function natin sa District Jail? Ako po si Jail Officer 3, Mary Ann J. Buatis, sir. Designated po as Welfare and Development Officer po sa Sorsogon City District Jail. Kami po, sir, ang in charge para sa mga program sa PDL po, sa loob po sa SCDJ. Yeah. Thank you very much, ma'am. Siyempre, kayabanan ta din si Jail Officer 1, Lisel Barredo. Welcome, ma'am, sa tuyong programa. Good morning, sir. Good morning po sa ating lahat. Bale, ako po si JO1 Lisel Oliva Barredo po. I'm from Masbate. Bale, ako po ang Community Relations Service Officer po ng Sorsogon City District Jail. And at the same time po, isa din po akong female custodial, matron, searcher, and escort
court po at the same time. Siyempre. And last but not the least, sabi kanina, ano yun suki yata yun sa Spirit FM, si Jail Officer 1 Charity Kadag. Good morning, ma'am, and welcome sa ating programa. Good morning po, sir, and good morning po sa gabos po na listeners and viewers po natin dito sa programa niya na aga. Ako po si Jail Officer 1 Charity Kadag, pero hindi po ako hali sa Sorsogon City District. Hindi po ako hali po ako sa Sorsogon Provincial Jail Administrator's Office. So, saro po na role po sa mga taga-PJOC po is mag-assist po talaga sa implementation po ng mga jail program sa tuyang pong mga jails under po ng Sorsogon PJOC, Sorsogon City District Jail, Gubat District Jail, and Irusin District Jail. So, sa niyan po, yadi po ako para mag-assist man po and maglatag man po sa mga programa po naman sa sa Sorsogon PJOC po, sa tulong po ng mga jails po under po ng mga care po. Ayan, thank you very much. I'm sure very informative ining sa yung maging discussion nyo yan. So, lain lang pala Sorsogon City District Jail, igwa din kitang provincial jail, Pero nasa sarong facility na lang kitang yan, tama ba? Sa provincial office po kami. Sa provincial Pero ang opisina nindo yan, din dyan sa may City Hall compound. Kapit-bahay kita, di ba? Medyo perang distansya lang, Dahil nakadulag ang Dahil nakadulag ang Sorsogon City Water District sa Indo. Kasi kang dati man sa Capitol Compound, kapit-bahay din kita, provincial jail, di ba? Dati. Siguro may something sa Water District na sa mga preso siguro, Anyway, naging interested ang Sorsogon City Water District kasi igwa ka mong pigaapod na I don't know kung si Sema kasi magdig-design din na ito, ining pigaapod na College Education Behind Bars program. Pwede ba nindo i-share sa ito yung mga listeners kung ano ining programa na ini, anong rationale ka ini, anong legal basis, no rin tayo ni-implement, sino ang mga beneficiaries ka ini, and sisa ang mga partners ta sa programang ini. Okay po. So, ang College Education Behind Bars po, saro po siya na programa po siya sa BJMP with collaboration po sa mga institution po na para po mahatagan sin college education ang persons deprived of liberty po. Ini po, ano po baga kita, syempre po, dili po ibig sabihin na nasa loob po sinda sang kulungan i-discriminate po naton siya. So saro po sa ano po namon is mahatagan po sinda sin edukasyon na maski po yada po sinda sa loob po sang kulungan. Lain po natin din disregard po ang karapatan po ninda pag-abot po sa education po. So, coordinate po kami sa Sorsogon State University. And then po, positive naman po ang feedback ng Sorsogon State University. And actually po, nag-conduct na po sila ocular visit last November 28 po. Nakita po nila ang facility po namon kung okay man po siya para po sa pag-adal po sa college. Tapos po, baka po ini po na college education behind bars po mahatagan po sin by next year po, possible po na mag-start po siya by next year. Opo, ang beneficiaries po ang mga qualified PDL po na nakapagtapos po sin senior high school, mga undergrad po siya sa college, and then mga college graduate na po na gusto pa din po mag-adal. Actually po, ang course po na ina-offer sa Sorsogon State University is entrepreneurship. Dahil nga po, may mga livelihood projects baga po ang PDL. So, ayun po ang inananda na para sa sa entrepreneurship. Kasi dili man po basta-basta namon pwede iluwas ang kung halimbawa po may OJT baga pa sa luwas po na na po namon sinda pwede mailuwas. So ito po na pwede na po sinda sa laog kasi po may display area po kami para sa livelihood ninda. So yun po yung magiging din po ninda. Saro po ito sa sa SSU po. Saan yan, ma'am?
Pirang na-identify ito na possible na beneficiaries kan po? Ang possible beneficiaries po is 40 po. Nagre-range po ang edad ninda. Ang pinakabatit po is 22 and pinaka na po is 65 years old po. May senior citizen po na gusto po makapagtapos yung pag-eskwela po. Curious kita kasi, di ba, college education. So, mga pirang taon yan, 4 na taon? Opo, 4 years 4 years. po. So, halimbawa, tapos ng sentensya mo, pwede ka pa ba mag-avail? Kasi, di ba, layman intiro dyan, ma-stay in 4 years. Ay, opo. Tama ba? Opo. Yun po. Saro po sa, sa SSU is, halimbawa po si PDL po, line niya po na nakalaya po siya habang nagkaklase po siya. Ang mangyayari po, sir, is ma-enroll sa ipapadagos niyo po pag-eskwela niyo sa luwas na po. Sa SSU po. Tapos may ino-offer pa po ang SSU scholarship sa INDA po. Halimbawa po makalaya sinda, nag-o-offer po ang ma-offeran po sinda sang SSU scholarship at the same time po may allowance. Tapos in case po na harayo po ang istara ninda, o-offeran din po sinda sang SSU sing boarding house. So kaya po wala po sing para dili po sin ninda igrabyad to na opportunity kasi dako po ito na opportunity para po sa inda na talagang matapos po ninda ang pag-eskwela po ninda sa college. Very nice. Niyan, libre ang boarding house ninda, no? may bantay pa, di ba? Sige, napag-istoryahan lang. Pero, aside kang Sorsogon State University, ano pang mga target nindo ng mga partner agencies na, and ano pang mga pangangaipo kaining programa na ini? Para kung may mga nagdadangog sa ngunyan na baka makatabang pa. For example, sabihan na siguro, i-advance na. Ang Sorsogon City Water District actually isa sa magiging kapartner man po kayo na programa na ini. Sabi nga kanina ni ma'am is igwang 40 target beneficiaries. Magkaigo po kita donation kang mga monoblock chairs. 40 na monoblock chairs yan. Kulay gray. Pareho kang uniform. Gigibuhon tayo sa Friday. Ganyan na Friday. Pero baka may mga iba pa na interesado mag-assist or mag-donate. Paano gigibuhon? Anong dapat gibuhon? Sa mga contact? Or paano ba? Si ma'am... Sige po. Sa Gabus po na gusto po ning maging part po ning implementation po ng College Behind Bars po ng BJMP, pwede nyo po kaming makontak po sa Samuya pong Facebook page. Sa Sorsogon City District Jail po is i-type nyo lang po sa Facebook page Sorsogon City District Jail. And kung gusto nyo po sa PJAW po, Sorsogon Provincial Jail Administrator's Office po. Actually po, ini po na College Behind Bars po naton, hindi ilang po yung kino-ordinate po is yung sa Sorsogon City District Jail. So sa tulog po na jails po under po ng BJMP Sorsogon, yung gubat ay yung Irusin po at Sorsogon City District Jail, sila po yung dalawa po na jails na nailabi po natin sa Sorsogon State University po. So sa ngayon po yung magiging prime implementer po ngayon is yung Sorsogon City District Jail. So to follow po yung sa Irusin District Jail po. Kaya if willing po kayo din talaga po mag-donate, meron po tayo ng 2 jails po na kailangan po talaga ng tulong po. And meron po tayo ng mga welfare and development officers po na pwede po natin lapitan pag nag-visit po tayo sa ating mga jails po. Yung sa Sorsogon City District Jail po, dito lang po kami sa Kabidan po, sa pinakalikod po kami. Kung hahanapin nyo po si Jail Officer 3 Mary Ann Buwatis po, siya po yung Chief Welfare and Development Officer po ng Sorsogon City District Jail. And with regards naman po sa community relations, andito po sa atin si Jail Officer 1 Lisel Obaredo po. And sa provincial office naman po, nasa loob lang din po ng compound ng Sorsogon City District Jail, si Jail Officer 3 Mark Alvin Luswegro po. Siya po ang Welfare and Development Officer po and Community Relations Officer po ng province po, Sorsogon Province. Ma'am, ano ang mga specific na needs talaga? For example, kami sa Sorsogon City Water District, we will provide the monoblock chairs. Ano pa ang mga kaipuhan? Baka may gusto na mag-donate sa niyan. Computer, sir. Kasi po, baga po niyan. Yes, sir, computers.
Opo, nasa ano na po kita. So, kung sino man po ang gusto mag-donate computers po, para po kaya limited lang po kumbaga ang computer po sa ano. Ang BJMP po baga kaya kulang po ang resources po sa ano, kaya po baga nag-ano po kami sin mga donations para po sa among PDL po para po mas mapagayon po ang programa po sa BJMP. Sige. So sana may live kita ngunyan actually hanggang sa Prime Water na Facebook page and then sa Facebook page man kang Abeja Waters Corporation sa Cebu. So baka nababati kita ang mga kapartner ta sa Sorsogon City Water District. So baka gusto nindo mag-donate ki computer daw para sa College Education Behind Bars program kang Sorsogon City District Jail. So next year na yan, abangan tayo next year. Pero ngayon, ongoing na ang construction kang classrooms. Nag-ano na po kami, ang classroom. Po, kasi dapat baga po may library po sinda. So, inaayos na po namin ang classroom po ninda. Para po, mas magayon po ang ninda, pag-eskwela po. And syempre, acknowledge na rin siguro ang kasatuyang ka-partner, ang Sorsogon State University. Si ang point person ta duman sa SSU? Si Sir Jonah. Si VPA. VPAA. Sa Indang. Siyempre, ang sa Indang College, sa University President baga si Dr. Geraldine Deheces. Good morning. And siyempre kay Sir Joner. Good morning din. Sige. Ikaw pa kitang sarong interesting na topic actually. Related din ini ma'am sa Sorsogon State University. Last week yata nagkagwa ka mo dyan forum regarding digdi sa 18-day campaign to end violence against women. And kami man sa Sorsogon City Water District since last month nagkagwa na kita ki information, education and communication campaign para ma-promote ta ini. So kamo ang pagkaaram ko kamo na expert digdi sa mga arog kay ni. So ano ining advocacy na ini sa pagkakaaram ta and nata gin-observe ta ini. Lalong-lalo na digdi sa Sorsogon Province, sa Sorsogon City. Ini po baga po advocacy po is dili lang man po sa gabos po ini na ahensya sa gobyerno maging private or public po. Ini po ay para po to raise awareness po sa mga kababaihan at sa mga bata po na may edad na 18 years old below po. Yun po ang po sa 18-day campaign against violence against women. Yes po, sir. Awareness pala. Kasi sinasabi na tama ba? 1 out of every 5 yata na women nakaka-experience ki violence. Opo, tama. Tapos na dili ninda aram kung ang dapat ninda hahadlok sinda na mag-report. So, ini po baga, dili lang po siya kumbaga sabi nga ni po, dili lang si victim ang pwede mag-report. Kumbaga, kung ikaw halimbawa kamag-anak or friend na may ka talaga dito sa niya, may na-witness mo, naikwento sa imo, ito na ito, pwede mo po siya, may kumbaga, igwa kasi knowledge about dito sa nangyari sa iya, pwede po na ikaw yung mag-report. Si Ma'am haputan ta siguro si Ma'am Barredo. Ikaw po ang sa community relations. Yes, sir. Ma'am, sa pagkaaram mo or kung may data ba kita digdi sa Sorsogon City or sa Sorsogon Province, gaano kaseryoso ang issue ta sa violence against women? Sir, sa facility lang po. Within the facility. Pero ba ang natin dyan? At least nasa 40% po yung sa VAU? 30 to 40% po yung sa VAU. Kasi mas marami ma'am yung sa other natin. Parang Ano mga Sa buong province po, yung nakadetain po sa atin is, I think po, 2 PDL lang. Sa Sorsogon City District. Sa Sorsogon City District Jail po. Na may kaso on may VAU. kaso po na VAU. Pero yung 40% sinasabi mo ma'am, ano po ito? About percentage po yun. Kasi sir, kami po sir, ang pagsabot po sa province, siguro po sir sa PNP po kasi po sinda po ang may data sa na about po dila kasi sinda po ang una na niraranihan sa mga biktima baga po na may po kaya sinda yung
women's desk. Yung Opo, VAUSI. yung sa may... Women's Protection, tama. Opo, Women's Protection Desk ang PNP. So, siguro po, kung within the province po, ang may data po, ang Sa PNP. PNP. Kami po, ang data lang po namon, ang nakadetain po sa amon. Sana yan, iguan na duwa. Igwa po, man lang. duwa lang po. Sige. Sana igwa din violence against men, ano? Lama. Igwa kitang tawag sa we put premium talaga dyan, ano? Violence against women. Niyan, pwede ka mo magsimbag sa dinatulo. Mas magayon kasi, ang hapot na digdi, as women in uniform, di ba? Kamoy nintiro eh. How do you think can the violence against women be totally eradicated, if not reduced? Sa pagkitaan nindo, kamo nakakasalamuan nindo ang mga PDLs, sinasabi nindo, igwa kita duwa. Sa palagay nindo, paano tayo totally mahahali or kung ano mabawasan man lang? Siguro ma'am, sir, start po ako no. Siguro po sir, as a woman in uniform or as a jail officer po, siguro po suportahan po natin yung mga advocacy programs like promotion po ng gender sensitive policies po. As a woman po, siguro mag-advocate po tayo sa mga policies po na nag-a-address sa mga specific needs po ng mga PDL po natin, mga incarcerated women po, particularly yung mga survivors po ng VAU, violence against women po. Next po, suportahan po natin yung mga rehabilitation programs po. Bale, mag-implement po tayo ng counseling, trauma-informed care. Actually po sa health, ma'am, di ba, meron pong counseling na kinakandak po ang Health Service Division. And next po, strengthen reporting mechanisms po, sir. Then, training education po. Educate the staff po, the personnel on recognizing, preventing, and addressing VAU. Emphasizing respect po and dignity for PDL. Then, lastly po, create safe environment po para sa ating mga PDL sa loob po ng piitan. Yan, very good, ano? Kabisado ni Ma'am ang sinasabi niya. Si Ma'am Charity naman, JO1 Charity Kadag. Paano to kaya mababawasan? Or ma-eradicate? Or kung pwede mabawasan tayo kasi we understand talagang 1 out of 5 yata na women nakaka-experience violence from their spouse or from their partners. Paano kaya, ma'am? Ayun po. So, as one of the women in uniform po, tinitake advantage po namin. Tinitake advantage ko po yung platform na meron po ako since andito po ako sa BJMP. So, isa po tayo sa mga nag-raise awareness po na mayroon po ng cases po ng mga ganito po na mayroon talaga ng mga babae, mayroon talaga ng mga bata na naaabuso. And isa po sa mga roles namin po as men in uniform is to exhaust po talaga lahat ng mga resources namin, lahat ng means or power namin para ma-educate po talaga yung community. So sa atin po, katulad po ng naganap sa Sorsogon State University, tayo po ay nakipag-partner po para magkaroon po ng education and information campaign po sa ating mga kabataan. Kasi I believe po na as young as they are po, mas mabuti na po na maalam sila sa batas. Sabi nga po, ligtas ang may alam. Yan po. And hindi po excuse yung ignorance para makatakas sa ating batas. Ano po? Kaya as young as they are, importante po na maituro sa kanila kung ano po yung RA 9262 or yung VAUSI po natin na Republic Act po, para din po nang sa ganun sila po as educators po, sila din po ay magkaroon ng information dissemination. Yung simpleng pag-talk sa kapwa nila, estudyante, sa mga kapitbahay, or probably sa mga kakilala nila na nakaka-experience noon. Malaking na po yung tulong na yon para ma-encourage natin and matulungan natin yung mga nakaka-experience talaga ng mga ng violence po
para sila po ay mag-voice out po sa mga kinauukulan. And maliban po doon, kami din po ay nagkakandak din po ng information and education campaign po sa mga barangays po. Hindi lang po kasi ito para sa mga women po. It's para po ito sa mga men and women talaga, sa bata at matanda. Kasi yung possible kasi na mag-create ng violence doon is pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pwedeng babae din, di ba? Opo, pwedeng babae din. So dapat lahat talaga po is educated when it comes po sa RA 9262 po. And maliban po doon, mayroon po tayo ng mga certain programs po, katulad po ng sinabi ni Ma'am Lisel na sa mga sa mga PDL po natin na naka-detain po sa atin, ini-educate po natin sila para po totally ma-reform po sila and hindi na po sila bumalik sa jail na the same po yung kasong kinakaharap. Pwede bumalik pero dapat ibang kaso naman. As much as possible po talaga, ma-reform natin po sila. Opo. Kahit anong kaso, wag na. Basta yung importante po talaga is ma-reform po natin, mapalitan po natin yung perspective nila. Sige. Bago ako magkanto kay Ma'am Buatis, do we have also cases and vow sa workplace? For example, sa Indo, sa district jail, may mga sa employees ba or sa supervisors and sa subordinates, nangyayari din ba yan sa workplace? Especially sa Indo or sa uniform service? Igwa pa ba kita kay mga arog kayan? So, ang Bureau of Jail Management and Phenology po is isa po talaga sa active implementer po and advocator po ng RA 9262. And yung BJMP po is ginagawa po talaga yung best nila na talagang before po sa labas, yung sa loob po na. Kumbaga, ma-inculcate po sa hearts ng both men and women in uniform na magkaroon ng safe space para po sa dalawang parties po, hindi lang sa lalaki and hindi lang sa babae, kundi sa lahat po talaga. So meron po tayo ng mga memorandas, mga policies po na ipinapalabas po to support yung yung endeavor po ng ating government sa VAUSI. Kasi po, di ba po, you cannot give what you do not have. So, syempre po, kami sa BJMP, since na-experience namin yung safe space, na-experience namin yung talagang implementation and support po ng Bureau, ganun din po yung pag-exert namin ng effort na ma-feel din po ng community, yung ligtas, mapayapa na community, both po sa men, women, sa children. Yeah, thank you very much, Ma'am. And si Ma'am Buatis naman, paano kaya natin mababawasan ang cases and vow? Siguro po, sir, raise public awareness. Siguro, sir, iupod natin sa pagkampanya sa dinaan ang mga kalalakihan, sir. Para po, sir, aware po sinda sa batas po na ini na RA 9262. Kasi po, inibaga po is, sinabi nga niyo po, ang RA 9262 is a special law daw po. Kasi exclusive lang po siya sa women and children. Kaya po, dapat i-involve ta po ang mga kalalakihan. Iupod natin. Kasi para aware po sinda sang batas ang mga kababaihan na ini po, dili siya basta-basta na kung halimbawa po, di siya basta-basta na kaso. Kumbaga po. Special law pala siya. Opo. Special. Ang daw po, ang RA 9262 is a special law kasi exclusive lang daw po siya sa women and children. Yan. Sana ini na programa tanggol yan, makatabang kita sa pag-raise kang awareness. 18-day campaign bagay niya matapos ini sa December 12. Pero I am sure gabos kita ma-agree na dapat year-round tapig observe. Yes, sir. Diba? Ine-emphasize lang iningon niya na November 25 up to December 12. Pero ang issue kang vow is dapat year-round. Yes po. Igwa kitang pagmakalog or pakiaram. Sige. Diyan sa last stretch kang sa tuyang segment. Ano-ano pa, ma'am, ang mga activities kang Sorsogon City District Jail, kang PJAW, para sa ito yung mga PDLs, ongoing ba ngunyan? Especially ngunyan na maabot ang holiday season? Sa niyan po na maabot po ang holiday season, ang mga persons deprived of liberty po naton, igwa po kami ginibo po ng mga activities po. May sa niyan po, igwa po contest po sa ang title po is Singing competition. Singing competition po. Hope.
may ano po sinda, parang opo. Tapos ang gigibuon po ini sa December 16, online contest po siya. And magkakaigwa man po Christmas party ang mga PDL sa December 22. Tapos igwa po sinda parang pa-concert po, may pa-concert po na i-present po sinda sa mga visitors po na i-showcase ninda ang mga talents po ninda. Yan, definitely nakulong ka ng mga talented. Yes. Sir, bali dagdag ko lang po doon sa bali parang cultural show siya, sir. Tapos hindi lang po PDL yung magpa-participate po, sir. Syempre, Pati ka mo. pati personnel. Bali, showcase din po yung mga talents po ng personal kasabay po ng mga PDL namin. And then for other programs po, sir, this December po kasi kami po sa SCDJ, bale, may inihain po kaming outreach program po for this Christmas season po. Bale, wala pa po siyang specific schedule pero balak po naming mag-conduct ng outreach activity po sa isang daycare center dito sa Sorsogon. Although wala pa po kaming nahahanapan na parang beneficiary po. Yung mga personal ang makandak. Yes po, sir. Dami ng mga PDL. Bale, PDL po, ang gagawin po nila, sila po yung magpapak ng mga gifts namin para po dun sa mga bata. And itong pig present na ma'am na AVP ba yon is another project nindo? Yes Anong po, purpose kayo ito po? Sir, bale po kasi ang gusto lang po talaga namin sa SCDJ is maiparating po sa community kung ano po ba talaga ang ginagawa ng jail facility. Bali, makikita po kasi natin sa kabuuan ng video yung reformation programs po ng SCI, ng Jail Bureau po. Bale, we have at least 9 programs. The spiritual, the spiritual program, the livelihood programs, health program, skills enhancement programs, educational programs, and a lot more. Yes. Bagan okay magstay sa SCDJ. I-encourage mo ba? Dokol pala ang programa So, nila. kaya ang mandate po kaya sa BJMP, dili lang po siya sa safekeeping, kundi po sa development. Development. And dyan na-appreciate kang SCW itong programa nindo na ang education, di ba? College education behind bars. That's why very supportive ang samuyang board of directors and management kaya. Sayang wala na kitang oras pero nasa sa indo po ang pagkakataon para sa indong closing message and baka may gusto ka mong i-greet. Parang kabuuan na naman. Sige. Sinong mahataw ko yung message? Nagdadangog siguro si Warden ngunyan or si Sir Peter ba yun? Alicante, si Deputy Warden, Sige ma'am, go ahead po. Christmas message, send po Gabos. Baka may gusto ka mong i-greet. Yan, mga kaibanan ta dyan. Advance Merry Christmas po sa Gabos. Unang-una po, gusto po namon pasalamatan po sa support po and leadership po ang satuya po na Regional Director, si Jail Senior Superintendent Elena B. Rocamora, PhD po. And of course, gusto ko din po pasalamatan po and i-greet po sing warm Advance Merry Christmas po ang satuya po na Sorsogon Provincial Jail Administrator, si Jail Inspector Ponji Hestreser. Good morning po, sir. And of course po, lahat po ng mga wardens po sa Sorsogon City District Jail, ang ating pong pogi at supportive na warden, si Jail Chief Inspector Louie Angelo C. Ungria. At syempre din po, ang ating pong very active po na warden ng Gubat District Jail, si Jail Senior Inspector Samuel P. Mirandilla. Good morning po, sir. And of course po, ang napaka mabait po natin and pogi din po na warden ng Irusin District Jail, si Jail Senior Inspector Richard Ryan Mulato. Good morning po, sir. Ma'am. Good morning po sa Gabos and advance Merry Christmas po. Gusto po naman pasalamatan, sir, ang Sorsogon City Water District po, sir, sa padagos po, sir, na pagsuporta po sa BJMP po. Ang din po, ang Alpha Pi Omega, Penology Officers Association of the Philippines po, sir.
and ang Sorsogon State University po, sir. Ang Fatima Church, ang LGU Sorsogon City, ang Office of the Senior Citizens Affairs po ng Sorsogon City, ang City Social Welfare and Development po ng Sorsogon City, and ang DepEd Sorsogon City po, sir. Thank you sa Indo. Salamat din. Thank you, salamat po sa Indogabos po, mga sir and ma'am. Yan, syempre, Sir, bale, parang nasabi naman na po nila lahat ng pwedeng pagpasalamat kay God, sir. And sir, bale, promote ko lang po ulit yung video namin, yung Pag-asa po sa Puso ng Pasko, Christmas Station Unit ID po ng SCDJ. Bale po, ito ay isang original na composition po na ginawa po ng PDL tsaka personnel. Bale, kung pwede po sa lahat po, check po natin yung Sorsogon City District Jail Facebook page. Makikita po natin doon yung Christmas Unit ID na ginawa po ng aming piitan. Bale, hingi lang po kami ng inyong suporta. Kung pwede po, heart natin. And i-share po. Para po mapanood ng lahat. Maraming salamat po. Sige, Merry thank you. Christmas. Merry Christmas din. Thank you very much po sa Indo. Ang sa tuyong mga naging bisita sa ngayon na pagkaaga, si Jail Officer 1 Charity Cadag, Jail Officer 1 Lisel Barredo, and syempre, si Jail Officer 3 Mary Ann Buatis kang Sorsogon City District Jail. Sana po sa mga masunod na programa magkairibalang giraray kita, no? Very welcome po kamo digdi, lalong-lalo na kung igwa kitang updates manungod sa college education behind bars. Thank you very much and good morning po sa Indogabos. Thank you po, sir. Thank you po.
Interactive Water Challenge. Nagbabalik po kita digdi sa SCWD Tubig Express. Ini po ang Interactive Water Challenge. Get to know your Sorsogon City Water District. Asin po, ang sa tuyang kahapotan ngunya na aldaw po. Name the present interim general manager of the Sorsogon City Water District. Asin po, i-text po ang sa indong mga answers sa hotline kan DZG and Spirit FM 0909-121-9551. Again po, 0909-121-9551. I-text lang po ang sa indong name, answer, asin syempre po ang sa indong GCash number and address. Sir, may nag-text na? Aha, from... wait lang, nagdadamo sinda. Ayan. From 2169 ang sa iyang last number. Ang sa iyo pong answer, Engineer Eduardo P. Tejada, Interim General Manager. Siya po si Jane De Maano. Asin ikaw po, ma'am, manggagana. 100 pesos via GCash. Ang sa tuya pong Interim General Manager sa Sorsogon City Water District. Iyo nga ni po, si Interim General Engineer Eduardo P. Tejada. Asin po, siya po na-designate kan sa tuyang SCWD Board of Directors kan December 2019 po bilang IGM kan SCWD. Asin currently po, siya din po ang General Manager kan Kasiguran Water District. Asin ang President sa ngunyan po sa Sorsogon Provincial Association of Water Districts. Ayan, Miss Jane, alaton lang po ang sa imong cash prize via GCash. Asin yan po ang sa tuyang SCWD Tubig Express Interactive Water Challenge ngayon na aldaw. Ang tabayanan po kita giraray sa masunod po na edisyon kan SCWD Tubig Express. Ini po si Rani Rose Anagon. Community Spotlight. Tubig Express. Ako po si Ana Balanchata and syempre yun naman po ang Community Spotlight. Ayan kang nakaaging November 19 po baga pig-feature natin ang Sorsogon City Disaster Risk Reduction and Management Council. As in ang Sorsogon City Disaster Risk Reduction and Management Office in recognition kan sa inda pong best practices sa 4 thematic areas of disaster risk reduction and management. And for today's episode po, we shine the spotlight on the Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamayo po kang sa tuyang governor na si Jose Edwin Buboy B. Amor asin ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naman po sa pamayo po ni Provincial Government Department Head Engineer Raden Didi Maano asin sa indang mga aktibidad po na ginigibo para man masiguro ang kahandaan asin kaligtasan po kang gabos na Sorsoganon sa anuman po na kalamidad. So ang sarap po sa mga aktibidad na iniiman po ang ginigibo ninyo na SPDRRMC quarterly meeting. And on December 6 nga ni po, ginibo maninda ang sinang 4th quarter meeting and kasabay po digdi ang blessing and inauguration po kang newly renovated po ni SPDRRMO building na yaon man po sa Flores Street, Capitol Compound, Barangay Borabod, Sorsogon City. Ini po pinaginutan ni Provincial Administrator Franco Eric Oravanilla man po on behalf of our Governor. So on behalf man po kang Sorsogon City Water District na miyembro man po kang SPDRRMC, sinda po nag-atinder sa pangalan po on behalf po ni kang samuyang Interim General Manager ang nag-atinder po for Sorsogon City Water District sa aktibidad na ini, iman po si Engineer Alejandro L. Alama, sa tuyang Division Manager, and syempre po for Prime Water Sorsogon City po, yaon man po si Branch Manager Engineer Ronel Roger S. Pereira. And during the meeting nga ni po, pigpresentar man kang SPDRRMC ang sa indang accomplishment as in ang sa indang naging activities po. So for the weather updates and outlook
for December 2024 and first quarter of 2025, ini po pig-chairman ni Mr. Ryan Oroga kang DOST Pag-asa Huban Synoptic Station. And sinabi po niya during the meeting na posible daw po magkagawa kita ni Saro na naman po ang bagyo for December 2024. So ini man po forecast man sana. So antabayan na po ang mga updates po hali po sa Pag-asa sa mga masunod po na aldaw. And pig-chairman po ni Ms. April Domingiano kang DOST Fiboc Sorsogon, ang updates po regarding sa Bulusan Volcano. Ang sinabi nga ni po niya na ang Bulusan Volcano daw po is down na po from alert level 1 to alert level 0 na po. And inhatag man po ang chairman po kang Sorsogon Provincial Planning and Development Office ang sa hindi na damage assessment report po kang nakaaging Typhoon Christine na nagdanyar po inining almost 800 million pesos man po, and majority po kang damages po iman po ang sa agriculture na igaman po ng estimated damage cost po na 500 million pesos. And share mo po kang SPDRRM o syempre sa pamayon ni Engineer Randy Maano ang 2024 accomplishments report po NINDA regarding po sa augmentation po kang team for the search, rescue, and retrieval operations po sa Camarines Sur po kang nakaaging Typhoon Christine. And during the meeting man po, pigtawaan man po ning duon ni SPDRRM o nga ni po ang paggamit po natin bagas ng 911 hotline. Sabi po niya, for this year until December 6, 2024, nakareceive daw po sila ning 976 na legitimate cause. Ang frank cause naman daw po 46,565. So nakita po natin ang diferensya. Ang legitimate cause na receive po kang 911 hotline is 976 na, samantalang po ang prank cause is uminabot sa 46,565. So ini po magkakaiba po ng coordination ng SPDRRM as in telcos po, sa telcos and sa DICT po para ma-address po ini na concern. And syempre po, ginagamit naman ini na sa tuyang programa po bilang reminder na din po sa tuyang mga listeners na maging responsable po kita sa paggamit po or pagtawag sa 911 hotline. So, kasi po ang oras na ginagamit po natin sa prank calls is supposed to be po nagagamit na po ini sa tama and nakakaligtas na po kita or nakakatabang na po supposed to be ding legitimate na asistensya ang SPDRRMO. Ayan. So, na-discuss man po during the meeting ang proposed memorandum of agreement between the provincial government of Sorsogon with local suppliers para man po sa stockpiling of supplies during the emergencies. And during din po na-discuss din po ang MOA between PGS or ang Provincial Government of Sorsogon, DILG, and Sorsogon State University naman po para sa saro ni infrastructure audit. And during the meeting man po, pig-commend man kang SPDRRMC ang various na government agency partners kini na nag-contribute po kang sa indang mga resources kang nakaging Typhoon Christine as in Pipito. And syempre ba, pag-recognize man po ang SPDRRMC ang gabos na members kaini sa sa mga tabang as in suporta po na pig-extend kaini sa committee po. Ayan. So yan po ang saro na naman na edisyon kang sa tuyang community spotlight. Ako po si Ana Balanchata. Ang tabayan ng saro naman po na edisyon kang sa tuyang community spotlight sa mga masunod na simana. Water conservation tips. Nagbabalik po kita para sa water conservation tips. Practical tips and strategies for conserving water at home, in workplaces, and in public spaces. Ini po hali po sa Prime Water Resource Gun City. Number 1, monitor and repair leaking faucets and pipelines in the house and all establishments. Number 2, don't let water overflow when doing laundry, washing dishes, watering plants, or cleaning vehicles. Number 3, don't let water run freely when brushing your teeth or shaving. Use a glass instead. Number 4, discourage children from playing with water while bathing. Avoid taking long showers. And number 5, always check faucets inside and outside the house. Double check at night before sleeping. And number 6, save rainwater in clean and covered containers and use it to clean vehicles and surroundings, water plants, bathe pets, and wash clothes, carpets, and rags. Number 7, during a water interruption, make sure to close faucets to avoid wastage upon resumption of supply. Number 8, use laundry or plate rinse water for cleaning vehicles or wetting plants. Number 9, use the water tank properly. Don't let the water overflow.
adjust the flushometer or flow to the water level just enough for flushing. Ayan, antabayanan po ang susunod na water conservation tips sa susunod po na edisyon kan SCWD Tubig Express. Ini po si Riza A. De Jesus. Listener interaction. Wala makita naglaog na message sa ito yung Facebook page. Pero, i-acknowledge ito, sabi mo, Renz, dakol kitang mga nag-try sana, mag-intra duman. Incidentally, na-designate baga Renz sa ito yung interim general manager kang December 9, 2019. So, exactly 5 years ago. Tama, 5 years na. Kaibahan na siyempre sa ito yung board of directors din sa panginot ni Chairman Charles Clemente III. Yan. So salamat po pala sa dakol naton ng mga viewers kunyan sa tuyong Facebook page. Siguro naging interesado sinda duman sa sa kung paano makaka-donate sa Sorsogon City District Jail. Water Wisdom. Ito yung Water Wisdom. Munya na December 10, 2024. Sinasabi din na you cannot see your reflection in boiling water. Similarly, you cannot see the truth in a state of anger. When the water comes, clarity comes. Ang sobra sarang oras ng programa digdi sa 102.3 Spirit FM Sorsogon. Gusto taliwat, pasalamatan siyempre sa tuyang mga naging bisita hali sa Sorsogon City District Jail, si Jail Officer 3 Mary Ann Buatis, Jail Officer 1 Lisel O. Baredo, asin si Jail Officer 1 Charity Kadag. And siyempre, salamat sa tuyang acting city jail warden, si Warden Ongria and si Deputy Warden Alicante. Ayan. Salamat po sa pirming pagtatao suporta sa mga programa kang Sorsogon City Water District, lalong-lalo na sa itong mga corporate social responsibility programs, gender and development programs, and ininangon niya na observance ta kang 18-day campaign to end violence against women. So, salamat po. Ini po si Engineer Alejandro L. Alama kang Sorsogon City Water District. Ako po, si Ana Balancheta. Just Mabalos po, Renny Rose Anagon. Ito naman po si Riza A. De Jesus. Permita pa din po, tatandaan na Tubig ay buhay, kaya huwag sayangin. Sa indong nadangog ang programang SCWD Tubig Express na inihatod sa Indo kan Sorsogon City Water District sa pakikipagtabangan kan Prime Water Sorsogon City asin Abejo Waters Corporation. Liwat na mag-antabay, makisumaro asin makipagtabangan sa indong Sorsogon City Water District sa masunod na Martes para sa mas lalo pang marikas, makusog asin malinaw na serbisyo sa tubig. Diyos mabalos. Mas damo na lugar, abot na sa tubig. Mas modernong sistema ng gamit. Sorsogon City Water District, Prime Water Sorsogon City. CMA. Ang kahulugan ng Pasko para sa akin ay pagbibigayan, tapos yung makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Parang maliit na bata, di ba pag Pasko, mostly yung mga bata nagwi-wish kay Santa. Sana kung maaari, pwede rin pagbigyan niya ng makamit ko na yung kalayaan ko para makasama ko at makapili yung mga mahal ko sa buhay. Ang kahulugan po ng Pasko para po sa akin, ang makapiling ko po ang pamilya.
Gusto ko na pong makasama ang mga anak ko. Kasi lumaki po sila na wala ako sa piling nila. Mag-8 taon na po ako dito. Sana po mabigyan kami ng pag-asa na makalaya na. At mabigyan kami ng pagkakataon na makasama ang mga mahal namin sa buhay. Gusto ko na po talagang makauwi. Wish ko po yung birthday ko. Yung makapagtapos po ng pag-aaral ang mga anak ko kahit wala po ako sa piling nila. May pag-asa pa kita may kumpirmi lang kita sila Atagan mo ako sa paglaya ko. Salamat. Tiusong ko lang. Sa bawat araw siguro at oras na lumilipas sa akin dito, yun na lang yung pinaguhugutan ko nung lakas, yung umasa akong sana bukas o ngayon makalabas na ako, matapos na yung kaso ko, na magkaroon na rin ng linaw. Miss ko na po sila. At ayun niyo ako, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Isama niyo ako lagi sa prayer niyo. Tiwala lang, matatapos din lahat ng mga problema natin. Pasasandit, makakasama din natin yung mga mahal natin sa buhay. Tsaka sa family ko, in time, magkakasama din tayo. Merry Christmas. Merry Christmas and ka po. Sa panahong madilim, tayo'y magniningning. Buhos man ang ulan, ito ay susuunin. Sa pangungulila darama, may makataramay ka. Basta't magtiwala ka lang, may Diyos kang makakapitan. Sa himig ng Pasko, magliliwanag ang mundo. Sa awiting ito, magsama-sama tayo. Sa puso ng Pasko, pag-asa'y mamumuhay, muling magkakakulay, pamilya tayong tunay. Sa puso ng Pasko, Diyos ang ating gabay, pag-asa para sa'yo. Sa puso ng Pasko. Bibigayan at mamahalan, pag-uunawaan, ito ang tanging kailangan. Ang pag-asa sa iyong puso, magliliwanag ngayong Pasko. Sa himig ng Pasko, magliliwanag ang mundo. Sa awiting ito, magsama-sama tayo. Sa puso ng Pasko, pag-asa'y mabubuhay, muling magkakakulay, pamilya tayong tunay. Sa puso ng Pasko, Diyos ang ating gabay, pag-asa para sa'yo. Sa puso ng Sariwa pang lahat at aking pang naaalala. Buhay sa pigitan halos di ko na makaya. Binalot ng buot at galit ang aking loob.
Mula nang madapa hanggang sa aking paglubog, taon na ang binilang ng aking pangungulila. Sabik na madama ang yakap mo at pagkalinga, karamay at pagmamahal ang hinahanap ko. At sana sa Pasko ay maalala niyo ako, aming Panginoon. Kami ay inyong tulungan, mga nagawang mali, huwag niyo po kaming subuan. Sa mga katulad naming naligaw na ng landas, kami ay kaawaan at hilaing pataas. Marami ng pagsubok ang aking pinagdaanan, tiwala sa taas, ilan may di ko binitawan. Minsan ang nadapa, dulot ay pagkabigo, ikaw ang dahilan ngayon ng aking pagtayo. Sa hiling ng Pasko, iliwanag ang mundo. Sa awiting ito, magsama-sama tayo. Sa puso ng Pasko, pag-asa'y mabubuhay. Hindi magkakakulay, pag-ingat tayong tunay. Sa puso ng Pasko, Diyos ang ating gabay. Asa para sa'yo. Sa puso ng Pasko, pag-asa'y mabubuhay. Hindi magkakakulay, pag-ingat tayong tunay. Sa puso ng Pasko, Diyos ang ating gabay. Asa para sa'yo. Sa puso